Base nga po sa balita ngayon, hindi makakapaglaro para sa Golden State Warriors sina Stephen Curry, Al Horford, Moses Moody at si Jimmy Butler next game kontra sa Los Angeles Lakers. Kaya mukhang magiging sobrang undermanned ng kanilang lineup at mapipilitang gumamit ng ilan sa mga players. Subalit kung merong bad news, meron nga pong good news ngayon matapos i-anunsyo na posible na nga pong makapaglaro bukas ng umaga ang isa sa mga bagong player na si Seth Curry. Ilang araw na nga itong hindi nakasama sa practice kaya inaasahan na rin naman na makakasama niya o makakasama siya sa first game nila. Malaki ang may tutulong nito sa 3-point shooting ngayong wala si Stephen Curry sa lineup dahil siguradong isa sa mga aasahan ng team sa opensa. Alam naman nga ninyo na mas mataas ang 3-point percentage ni Seth Curry kumpara kay Steph Curry kaya kapag nabigyan ito ng mas mahabang playing time at mas magandang play, hindi malabong makapagtala ito ng malaking puntos. Samantala, kahit man kasisimula pa lang ng season, sunod-sunod na nga ang nangyayaring problema sa Lakers kagaya ng pagkakaroon ng injury ni na Maxi Kleber, Adotiero at si LeBron James na inaasahang mawawala ng isang buwan. Pareho nga ang tatlong ito na hindi makakasama sa gaganaping opening night. Bukod sa tatlo, nagkaroon ng lagnat ang isa pang key player na si Marcus Smart na kasalukuyang day-to-day ang kalagayan. Kaya mukhang malaki ang problema ngayon ni Coach Redick na maaaring maging rason ng kanilang mga pagkatalo. Pero ayon kay Dave McMenamy ng ESPN, kung sakaling hindi manalo ang Lakers nang wala si LeBron James, posibleng mag-request ito ng trade sa team. Titingnan at imo-monitor nga ni LeBron James ang magiging kalagayan ng Lakers sa umpisa at kapag hindi niya ito nagustuhan, maaga silang bumagsak sa standings. Diyan nga papasok ang ideya na posibleng mag-request siya ng trade sa Lakers para makalipat ng ibang kupunan na mas magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon. Simula nga po nang hindi kunin ni Russell Westbrook ang kanyang player option sa Denver Nuggets, nakatenga at tambay nga ito sa free agency ngayon. Kahit man may ilang teams ang naibalitang nagka-interes sa kanyang serbisyo, kagaya ng Sacramento, hinintay na lang naman sana ng Kings na ma-trade si Malik Monk at makuha si Kuminga. Subalit dahil nga hindi ito nangyari, nawalan nga ng ganang Sacramento sa pagkuha sa kanya. Ibig sabihin lumiliit ang chance ni Westbrook na makabalik at makapaglarong muli sa liga. Isa pa, base sa balita, may ilang offer nga itong natatanggap si Westbrook overseas, especially sa China. In fact, times 4 na makukuha niya ditong offer kumpara sa maging sweldo lamang niya sa NBA. At isa sa mga Chinese teams na naibalitang nagka-interesa niya ay ang Tianjin Tigers na willing kunin si Westbrook sa free agency market ngayong taon. Anong masasabi niyo dito mga idol sa paglipat ni Russell Westbrook?